Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to Wow Night. Ako po ay si Ruth Luterio at isang OSG teacher. Bago po ang lahat, gusto ko po muna magbigay ng maiksing panalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, ikaw ang highlight, ikaw po ang bida. Dalangin ko, Lord, na mag-usap ka sa bawat taong makikinig sa mga oras na ito. Kausapin mo po kami, Panginoon. Ihayag mo sa amin ang iyong kalooban, ang iyong layunin sa pamamagitan ng mensahe ito. Gamitin mo po ako, Lord, as your mouth speaker that lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ay magagaling sa iyo. We trust to you, Lord, everything in Jesus' name. Amen. May kasabihan po tayo, kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Nakakatuwa doon sa mga nakakabangon dahil nakaka-move on po sila. Pero, ang nakakalungkot po para sa mga iba, hindi makabangon. Nananatili pa rin po sila nakatapa. Bakit kaya silang hindi makabangon? Posible kasi na may personal issues na hindi ma-resolve or maaaring din dahil sa outside issues, yung environment pa. Posibleng health issues, political issues, social, and many others. Or dahil sa tagal ng pagkakadapa, naka-adapt na po sila at ayaw na nilang bumangon. Samahan niyo po ako sa isang kwento na kung saan ang isang tao ay hindi makabangon sa pagkakadapa pero miraculously nagkaroon ng breakthrough. Let us read Mark 10:46-52. When they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside, begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man. "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," Jesus said, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. From this passage, malalaman natin na si Bartimaeus ay isang bulag at ang trabaho ay ang manimos. Hindi nabanggit kung ilang taon na siya at kung gaano na siya katagal na bulag. No family background maliban sa pangalan ng tatay niya ay Timaeus. Noong mga kapanahunan na iyon, kapag daw ikaw ay bulag at may matinding karamdaman tulad ng ketong, ibig sabihin ay may sumpa, sinumpa ka. Kaya marahil, walang pamilya na nag-aalaga sa kanya dahil siya ay may sumpa. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Grabe ang mga taong makasita sa kanya, no? Paano nga naman siya makakabangon kung mismo ang society malupit sa kanya? Parang na-imagine ko lang yung mga reaction ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung makatawag ka, parang close kayo ah. Bakit? Kilala mo ba siya? Di ka nga makalabas ng Jericho, kung makaasta ka, parang close kayo. Tumahimik ka nga dyan. Di tulad mo ang papansinin ni Jesus. Pero rumesbak si Bartimaeus. Lalo pa siyang sumigaw at nagpapansin kay Jesus. Pero bakit ganun ka-bold si Bartimaeus? Bakit ganun siya katapang? Paring bulit si Bartimaeus. At yun ang kanyang kapansanan. Pero may tenga siya na pwedeng makarinig. Remember, nasa lansangan si Bartimaeus.
At ang lansangan, lahat ng kwento, lahat ng chismis, naririnig. Naalala ko lang, kapag nanonood ako ng mga police story, ang mga assets ng mga pulis na ito ay yung mga taong lansangan. Yung mga pulis kumukuha ng information dun sa mga taong lansangan kasi nandoon ang kwento sa lansangan. Kaya itong si Barty, alam na alam niya ang issue ng Jerusalem. Issue tungkol kay Herod, sa mga Romano, sa mga Pariseo, Saduseo, at kung ano-ano pa. Sa lansangan kasi naririnig ang mga chismis at kwento. Pero ang isang kwento na kumuha ng interest kay Barty ay ang kwento tungkol kay Jesus. Namangha si Barty sa mga miracles na ginawa ni Jesus. Kung paano si Jesus lumakad sa tubig at sinaway ang ulan at talon. At kung paano nagmultiply ang mga tinapay, namamangha si Bartimaeus. At lalo na yung isda, grabe. Diba yung tinapay at isda ay nag-multiply doon sa 4,000 at saka 5,000 na mga taong kumain. Lahat ng tungkol kay Jesus at ang kanyang mga miracles ay nakaregister sa mind ni Bartimaeus. Sa kanyang excitement, lalong nagkaroon ng matinding desire si Bartimaeus na makilala niya si Jesus. Sino ba itong si Jesus? Saan ko ba siya makikita? Dahil sa lansangan siya, naririnig niya mga bulong-bulungan. Sino ba si Jesus? Ay, si Jesus, ay siya daw yung si John the Baptist. Sabi namang iba, ay hindi, siya si Elijah. Hindi, siya si Jeremiah o isa sa mga prophets. Pero ang kumabog kay Bartimaeus sa puso niya nang marinig niya si Jesus daw yung anak ni Haring David. Yun daw ang sabi. Ang Messiah o ang tagapagligtas na manggagaling sa angkan ni David. May namuong revelation sa isip ni Barty. Si Jesus ang pangako, siya ang pangako. Kaya ganun katapang na lang natawagin ni Barty si Jesus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Kasi sa heart niya, alam niya na si Jesus, yung pangako. Dahil sa pakikinig, na-develop ang pananampalataya ni Barty kay Jesus. Dahil sa pakikinig, naging totoo si Jesus sa puso at sa isip ni Barty na siya nga ang pinangakong tagapagligtas. Dahil sa pakikinig, nagkaroon ng pag-asa si Barty. At yan ang aking principle number 1. Let your disability become your ability. Turn your disadvantage to advantage. Tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ang pinakikinggan nyo? Gayahan natin si Barty dahil sa pakikinig na build up ang pananampalataya niya. Sabi niya sa Romans 10:17, so faith comes from hearing the good news, and people hear the good news when someone tells them about Christ. Ayun naman pala, dahil may naririnig na kwento si Barty tungkol kay Jesus, na-develop ang faith niya. Mga kapatid, sa pakikinig ng mabuting balita, na-develop ang faith natin kay Jesus. Pupunta tayo sa ating principle number 2. Let your disappointment turn into appointment. Kung disappointment lang ang pag-uusapan, palagay ko, wala tayong panalo kay Bartimaeus. Walang pamilya, bulag, beggar, may sumpa, nasa laylayan pa ng society. Pero ang kahanga-hanga sa kanya at tumibay ang pananampalataya niya na si Jesus nga ay Diyos at may kakayahang na siya ay pagalingin, nagkaroon siya tuloy ng pag-asa. Kaya naman nung marinig niyang parating na si Jesus, hindi na niya napalalampasin ang pagkakataon. Ito na ang hihintay ko na matagal na. Tinawag niya ang pangalan ni Jesus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Bagamat buo na ang kanyang pananampalataya, may hahadlang pa rin. Humahadlang ang mga taong nakapaligid sa kanya. Tumahimik ka nga dyan! Mga kapatid, ilang beses ka na ba pinatahimik ng circumstances mo?
Ilang beses ka na bang tumatanggap ng mga disappointments? Gayahin mo si Barty. Then he rebuked him and told him to be quiet. He shouted all the more, "Son of David, have mercy on me!" Wow! Mas lalo pa niyang pinalakas ang sigaw niya. Kapatid, that is faith. Faith says, "This is my shining moment." Hindi ko hahayaan na ang mga nakapaligid sa akin ang nanakaw ng aking answered prayer. Hindi ko hahayaan ang tanikala ng sumpa ay patuloy na gapiin ako. Hindi ko hahayaan ang sitwasyon ang magdidikta sa akin. Dahil sa pagsigaw ni Bartimaeus, napahinto si Jesus. Wow! Napahinto si Jesus. Bakit? Narinig ni Jesus ang simpleng panalangin ni na tunay na may pananampalataya. Naramdaman ni Jesus ang hatak ng tunay na pananampalataya. Kumunik sa kanya ang faith ni Barty at ito ang dahilan kung bakit napahinto si Jesus. Mga kapatid, napahinto niyo na ba si Jesus? Gayahin natin si Bartimaeus. Ang maiksing panalangin na may tunay na pananampalataya ang makaka-attract at makakapagpahinto kay Jesus. At nang marinig ni Jesus, huminto si Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Jesus stopped and said, "Call him." Wow! Jesus called him. Anong tawag doon? Appointment. Appointment with Jesus. Ganyan mga kapatid ang mangyayari sa atin kung napahinto natin si Jesus. Tatawagin niya tayo. Ang attention niya nasa atin lang. Wow! All ears and all eyes si Jesus sa atin. At mantakin nyo, inaantay tayo ni Jesus. May appointment ka agad kay Jesus. May appointment ka agad kay Jesus. At hindi lang yun, inutusan ni Jesus yung mga taong unpleasant kay Barty na tawagin siya. Ang tawag dun, reversal of situation, mga kapatid. Yung crowd na sinisigawan siyang tumahimik siya, naging mabait sa kanya. Why? Inutusan sila ng hari at wala silang magawa. Mga kapatid, pag tinawag ka ng hari, may favor ka. Pag tinawag ka ng hari, may protection ka. Mga kapatid, inaantay ni Jesus na magpa-appointment ka sa kanya. Ano pang inaantay mo? Magpa-appointment na kay Jesus. Number 3 principle, expect your natural to be supernatural. Listen to me, my dear brothers and sisters. Imagine this crowd of Jesus, 4,000 to 5,000 people. Yun ang mga sumusunod sa kanya. Ang mga crowd na ito ay hindi mga pipi. Hindi to mga pipi na naglalakad. Ang mga tao ito ay mga nagsasalita, mga nagkukwentuhan, nagdididahan. Okay, sample tayo. Di ba pag pumasok tayo sa isang canteen, ang ingay-ingay kasi lahat nagsasalita. Wala tayong maintindihan. Pero ilan lang ang laman ng isang canteen. Just imagine, 4,000 to 5,000 people ang sumusunod kay Jesus Christ. Yun ang crowd niya. My point, my brothers and sisters, is this. How come that Jesus was able to hear the voice of Bartimaeus in the midst of 4,000 to 5,000 people? Considering na ingay ng mga kambing at tupa, o ano pa, ingay ng mga kabayo at ng mga donkeys, ingay ng mga traders and buyers, ingay ng mga nag-uusap ng mga tao, ingay ng mga gulong ng karwahe at yabag ng mga paa, ingay ng mga batang naglalaro sa kalye at mga batang umiiyak. Paanong narinig ang sigaw ni Bartimaeus? Paano narinig ni Jesus ang sigaw ni Bartimaeus sa gitna ng napakaingay na kapaligiran? Mga kapatid, I believe faith has a distinct voice that Jesus was familiar with. Jesus is so engrossed with true faith
naa-attract siya sa totoong panalangin, totoong pananampalataya. That is why, when Jesus is attracted to your true faith, Jesus can give you miracles, healing, restoration, provisions, promotions, blessings, and so on and so forth. Kung ano man ang hinihiling mo sa Panginoon, if you have faith, you will receive it. Just like Bartimaeus. Answered prayer ka tulad ni Bartimaeus. Kaya nga tinapon na ni Barty ang kanyang balabal. Kasi wala nang kwenta Wala nang silbi ang kanyang balabal. Bakit wala nang silbi o kwenta ang kanyang balabal? Sapagkat ang balabal na ito ay nagpapaalala ng kanyang sumpa. Ang balabal na ito nagsisignify ng buhay niyang talo. Ang balabal na ito nagre-remind sa kanya na siya ay mahina at walang pag-asa. Gusto ni Bartimaeus ang balabal ni Jesus. Because of Bartimaeus' faith, Jesus healed him. Instantly, agad-agad gumaling siya. Instantly, he was a different person. Instantly, he had a new perspective. Isn't that awesome? Galing, di ba? What a wonderful sight! What a glorious appointment! So supernatural. Mga kapatid, i-check nyo ang inyong balabal. Ito ba'y advantage para sa inyo? Ito ba ay natural or supernatural? Ito pa, Jesus did not even touch Bartimaeus. Unlike the blind men from Bethsaida and Siloam na kinakailangan pa hawakan ni Jesus para gumaling. Nag-second touch pa nga si Jesus dun sa bulag na taga Bethsaida. Pero kay Barty, kakaiba, special. Kay Barty, question and answer lang. Isang tanong, isang sagot. Anong gusto mo? Ito po ang gusto ko. Wow! Granted agad. Grabe, agad-agad. Instead of going back to his family, na miss niya na pwede niya nang sabihin, pamilya ko, my loved ones, look at me now. I am healed. I am whole again. Tuloy na natin ang ating buhay. Pero hindi niya ginawa. Bartimaeus chose to follow Jesus. Bakit naman hindi? Because the revelation about Jesus was all Bartimaeus needed. Glory to God! Grabe! Mga kapatid, ako naman po ang magkikwento sa inyo kasi medyo may kahawig po ang aking kwento kay Bartimaeus. Katulad ni Bartimaeus, nagkasakit din po ako at hindi na po ako umasa na gagaling pa. When I was 29 years old po, I was operated and diagnosed having a thyroid cancer. Una, inoperahan yung aking right lung. Hindi na po makilala o ma-distinguish ang aking thyroid dahil sa dami ng bukol. Kinain na po ng sandamakmak na bukol ang aking right lobe na thyroid. Para na daw siyang ubas sa dami, sabi ng aking doktor. Nang na-biopsy ito, ang resulta ay papillary cancer. Since may bukol na rin po ang aking left lobe, after 3 months, operation po ulit. But something miraculous happened. Biopsy, no trace of cancer. Wow! Hallelujah! Tuwang-tuwa po ako, grabe. Pero after 3 years, may tumubo ulit 2 bukol sa leeg ko, pataas po ang kanyang direction. Natakot po ako dahil ibig sabihin, active ang cancer cells sa katawan ko. Tinanggal yung isang bukol. Result, remnant, retaso ng previous cancer. Sabi ng surgeon ko, kailangan kong magpa-chemotherapy. During that time, early 90s, the cost of chemotherapy was very expensive. Alam ko ang laman ng bulsa ng aking asawa. We were both working in a government office at medyo mababa lang po ang aking sahod. Hindi kayang bumili pa ng other needs, mag-chemotherapy pa kaya. Hindi option ang magpapakito. Isip ko kasi, mamamatay din naman ako. Might as well wag na po ako mag-iwan ng utang. During that time kasi halos
ang nagkikimo na kilala namin, mga office mate namin na nagkimo or mga kamag-anak ng office mate namin na nagkimo, mas marami po yung namatay kesa dun sa mga gumaling. So, ginastusan ng pasyente, pero after the session, nag-expire din ang pasyente. Kaya malayo po sa isip ko yung pagkikimo. Just imagine, I was between 32 to 33 years old. I was so young. May isang anak na 8 years old. At 10 years pa lang kaming kasal ng aking asawa. Day in and day out, mga kapatid, umiiyak ako. Hindi ko matanggap na mamamatay na po. Hindi pa po ako handang umuwi kay God. At hindi ko pa gaano kakilala ang Panginoong Jesus. One day, dinalaw po ako ng aking kapatid na babae. Sabi niya, alam mo, kung pwede lang makipagpalit sa'yo, makikipagpalit ako sa'yo. Nagulat po ako. Sabi ko, bakit gusto mo nang umuwi kay Lord? Oo, gusto ko nang umuwi kasi gusto ko nang makita si Jesus. Just imagine, may anak din po siya, maliit. Mas bata po dun sa aking anak. Pero gusto niya na po umuwi kay Jesus. Nung ma-realize ko po yun, it's a privilege pala na mamatay ako. So, naging matapang po ako. Madali ko na pong pag-usapan ng kamatayan. One day, may sinabi si husband sa akin na nagulat ako. Sabi niya, mentras mamamatay ka rin naman. Mamamatay rin ako. Sabi niya. Nag-isip po ako. Sabi ko, ako mamamatay legal. Pero siya hindi legal. Magpapakamatay itong taong ito. Sabi ko. Then, nalungkot po ako. Nag-pray ako kay Lord. Lord, dugtungan mo po ang buhay ko alang-alang sa taong ito. Then one day, my appointment came. One Sunday morning, in our church service, nagkaroon ng healing prayer. Sabi ng pastor, in-invite niya lahat ng mga may karamdaman. Sabi niya, yung right hand, itaas, and then yung left hand, ilagay kung saan yung pinag-pray. So, ganun po ang ginawa ko. Yung right hand ko, tinaas ko, at yung left hand ko, nilagay ko sa leg kasi yun ang may bukod. And then, nag-pray na siya. Inaramdaman ko, mga kapatid, kasi ang tagal-tagal mag-pray ng pastor na ito, umingit po yung kanang bahagi ng aking kamay. Right hand ko umingit. Sabi ko, kasi ang tagal-tagal niyang mag-pray tuloy, umingit tuloy yung aking kamay. And then, tapos na po yung prayer. Pagkapa ko ng aking lalamunan, nawala po yung bukol. Nagulat po ako, kapa ako ng kapa, hindi ako makapaniwala. Nawala ang bukol. Tapos sabi ko sa husband, Dad, nawala yung bukol. Tapos sabi niya, hindi, pag-uwi natin, nandiyan yan uwi. Mga kapatid, mananampalataya po kami. Pero nasaan po yung aming pananampalataya? Nasa ilalim po ng paa namin. Nakakainis, pero hindi po nainis si God. Kasi appointment ko po yun sa Kanya. Pinagaling ako ng Lord na hindi ko sukat akalain. After 2 months, I got pregnant. Sa isang cancer, na uuwi na sa Lord, nabuntis pa. Grabe. Hindi po ako binigo ng Lord. Kasi po ang prayer po ng aking kapatid, Lord, pagalingin mo po si Ruth. At ang gusto kong answered prayer ay ang mabuntis siya. Grabe, nabuntis po ako at ako po ay gumaling. Just like Bartimaeus, healing was attracted to me. Pinakinggan po ako ng Lord. Na-attract po si God sa akin at ako po ay kanyang pinagaling. At 29, I was diagnosed of cancer. Now, mga kapatid, I am 58 years old. Buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Glory to God. Now, let me pray to you, mga kapatid. Dear God, thank you for the life of Bartimaeus. Bagamat nasa pinakamababa na siya ng antas ng kanyang buhay, pinakamababang antas ng society, hindi ito naging hadlang para mabago siya. Nakakatuwa dahil pinuntahan mo siya at binigyan ng pagkakataon na makilala ka at ibigay sa kanya ang hiling niya. Siya po ay gumaling at nagpuri sa iyo. Sa mga kapatid ko na dumaranas ng sufferings, Panginoon, hindi mo sila pababayaan. Bibisitahin mo sila at iaahon sa kanilang kinalalagyan. Katulad din kay Bartimaeus, bibigyan mo sila ng mga breakthroughs upang ikaw ay mapangalan.
Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.